Nakakagulat ito mga kasembreros, itong nag-dinner date no or spotted na kumain ang Kathleen mga kasembreros sa isang mamahaling restaurant. Tapos, pero ko-confirm pa natin yan mga kasembreros ha. Tapos, ang Elena 1944 tuloy na tuloy pa rin pala mga kasembreros. So yan at marami pang items sa vlog na ito mga kasembreros. Unahin ko ito, yung Elena 1944, nag-post si Ma'am Naybara Lopez sa kanyang Facebook page mga kasembreros indicating na tuloy pa rin yung Elena 1944. Although may mga times na nagkakamali si Ma'am Naybara Lopez, may mga times din naman na tama siya mga kasembreros. So in the meantime, ayun nga sinabi niya dito na sobrang busy lang talaga ni Kath sa recent project nga niya sa series na Someone Someday with James Reid mga kasembreros, kung kaya hindi muna doon nakafocus ang management mga kasembreros kundi dito sa shoot ni Ma'am Catherine 14 hours ago. Sabi dito ni Naybara, bakit naman kayo nagpapaniwala na sasabi-sabi na hindi matutuloy ang Elena? FYI, tuloy na tuloy ang Elena 1944. Pinaghahandaan yan at in the making na. Hindi lang tayo makafocus sa Elena dahil may maunang series pa si Catherine na Someone Someday at maganda pa si Inang pa din ang direktor ng Elena. At para lang kay Catherine ng Elena, hindi papayag si Inang na hindi yan sa iba. Inantay niya si Kath para sa Elena. So ganun siya mga kasembreros. So after ng Someone Someday, saka lang maumpisahan ni Kath yung Elena, pero let's wait and see. Since gusto isa lang ng star sino ulit si Catherine sa big screen, mapa-Elena man yan or hindi. So may chance na hindi rin itong Elena mga kasembreros kahit pa makagawa si Catherine movie except sa Elena, matutuloy pa din ng Elena para sa ayun. So yun yung bottom line dito ay matutuloy, parang may chance na matuloy, may chance din naman na hindi. Pero let's see, sabi nga ni Naybara ay tingnan na natin at antayin yung announcement ng Star Cinema mga kasembreros. So talagang parang ang dami, sobrang dami na gusto makita ulit si Ma'am Catherine sa big screen. And sana nga si Alden din mga kasembreros, dalawa sila mga kasembreros kasi para mabuhay ulit ang pelikulang Pilipino. Buhay naman ang pelikulang Pilipino para mas masigla kapag may isang Catherine Bernardo at Alden Richards sa big screen mga kasembreros. So yun ang inaasam at saka dito inaantay ng marami talaga, especially nating mga Catherine-atics. So kung magkakaroon sila ng separate projects ay okay lang din mga kasembreros kasi Sir Alden ay may mga international collaborations din siya, pero aantayin natin of course ang moves ng management. So hoping and praying talaga na na Kathleen ulit mga kasembreros. Tapos ito may nag-post ulit dito si Ma'am Catherine nakapajama para nakapantulog. Nasa taping si attorney, kung kaya busy siya mga kasembreros sa kanyang ganap araw-araw. So dito ay may pinost ulit si Dika Pamilya TV sa kanyang TikTok account mga kasembreros na si Ma'am Catherine ay nakapajama siguro sisimula na ulit ang trabaho or taping ni attorney mga kasembreros sa Someone Someday. So ang cute lang ni attorney. Siguro may eksena nilang gagawin ay nakapambahay lang siya. So kung kaya nakapambahay lang din ang outfit niya ni Asia's multimedia star mga kasembreros. So maikli lang yung mga video clips na pinapalabas mga kasembreros at saka pinopost dito. So yun, naka-shade si attorney mga kasembreros sa mga Catherine-atics. Tapos ito 14 hours ago may pinost dito na parang picture din ng Bernardo siblings mga kasembreros, na medyo bata-bata pa sila na kompleto pa sila sa siguro sa isang bahay pa mga kasembreros. And then ang Bernardo family as a whole ay pinost dito mga kasembreros. 23 hours ago pala yung pag-post dito mga kasembreros na si Ana Marie Barangay. Ang kulit ng pangalan niya. Sila pala ang mga kapatid ni Catherine Bernardo. Ang pangalan si Ate Tin. Ate Tin niya na isang stewardess. Ang pangalawa naman si Ate Kay.
na isang nurse at ang isa, kuya nilang si Kevin isang dentist. So si Catherine ang bunso, kaya love na love nila. So yun nga mga kasons noon. Tapos sobrang close ng family Bernardo talaga mga kasombreros. Pinalaking maayos at disiplinado ni Papa Ted at saka ni Mama Min mga kasombreros. Tapos ito, next item natin, may isang may isa pang nakikitang parang gustong maging leading lady ng mga tao mga kasombreros dito sa Code Gray nga no, na medical drama ni Alden. So si AZ Martinez. So si AZ yata yung bagong labas no sa sa PBB or sa Pinoy Big Brother House mga kasombreros. So si AZ, pero kahit sino nga no, ang bottom line ay kahit na sinong i-partner sa kay Alden okay lang mga kasombreros. Kapuso throwback 20 minutes ago, Alden Richards bet din ng iba na mag-partner niya sana si AZ Martinez mga kasombreros. Tapos ito 4 hours ago, sabi ni Guardiano or Jen, sabi niya, gwapo naman ito Soy, bagay sa kanya maging Dr. Alden Richards. Sobrang puti niya dito, tapos naka-shades, tapos sobrang puti rin yung kanyang suot bilang doktor. So mas lalo tuloy na pumuti at saka naging blooming at saka shining. At saka basta iba yung aura kapag puti ka talaga mga kasombreros. So yan si Alden Richards no. Tapos si Ma'am Naybara nag-post din siya dito ng younger version na bata pa si Ma'am Catherine dito mga kasombreros. Ang cute niya dito kasi parang umattend yata siya ng coronation, something like that mga kasombreros no. Young Catherine Bernardo. So pinost din actually ito ng Loving Catherine 18 hours ago. Na kung saan ay parang may miss no na inatenan si Ma'am Catherine Bernardo dito mga kasombreros. So ang cute lang ni Little Catherine Bernardo. Dito ay naka-red siya no, tapos nasa tabi niya of course yung si Miss, basta yung nanalo mga kasombreros. And then ito, 5 hours ago, mixed gel, Catherine Bernardo proving that influence is best used for a cause through the plastic niya, yung sa kanyang plastic flamingo na dito ginawang mga school chairs at saka mga school facilities mga kasombreros or school tools mga kasombreros na ginagamit no ng mga estudyante. So si mixed gel ay isa rin siya Catherine or Kath then content creator or vlogger mga kasombreros no. So yun po, nakakatuwa lang talaga yung tama no, kasi yung influence mo kung gagamitin mo naman sa masama ay masama rin yung outcome. Nagiging bad example or bad influence ka. So si Catherine and Alden, alam natin na that they're using their influence mga kasombreros to bring good impact sa mga tao. Tapos ito, natutuwa ako dito sa sa caption niya, celebrity hubs, celebrities, sabi niya, celebrities na parang walang bashers or haters mga kasombreros. So although marami naman talaga no, pero kukonti mga kasombreros. Unang-una dito si Alden Richards, nilagay niya talaga si Alden sa pinakauna mga kasombreros. Si Gary Valenciano, si Melay Cantiveros, Sara Geronimo, Dingdong Dantes, Judy Ann Santos. So sana inuna niya lang si Gary V no? Pero yun, nakakatuwa na inuna niya si Alden Richards. Si Melay, ang dami rin nagbabash dito lalo sa mga anak niya. Ang mga tao kasi talagang naghahanap talaga sila ng butas, naghanap sila ng maibabash mga kasombreros. Pero hayaan na natin no, ang mga taong ito ay talagang kulang lang siguro sa paligo at kulang sa pagmamahal. Kulang sa pagmamahal mga kasombreros. Ito, nakakatuwa to kasi yung Kath Then Forever no. Tapos parang kinumpile niya ang picture ni na Sir Alden at Ma'am Catherine mga kasombreros. So yung kay Alden dito ay yung sa BDO nga niya no, na namili siya gamit yung kanyang BDO app mga kasombreros, at saka si Ma'am Catherine naman sa kanyang TCL na nasa bahay lang si attorney habang nanonood kunwari ng kanyang TCL LED TV mga kasombreros.
So, ang cute lang. Kathleen forever. Yes, no? Kathleen lang sa kalam, mga kasombreros. Ito update tayo mga kasombreros. Di ba kahapon, pinost ni Alden at saka ng McDo Santa Rosa Bayan yung kanilang grand opening sa January 20. Si Daddy Fulkerson of course, no, nag-post din at saka nag-support dun sa share na yon or sa post na yon mga kasombreros. Sabi niya, kahapon, kita-kits po tayo, no? Ang daming likes sa 610. Yun nga, no, yung January 27 a.m. na grand opening ng McDo nila sa Barangay Kanluran, mga kasombreros, no? Sa tapat ng simbahan. So, kung kayo po ay hindi pa nakabili ng ticket, pwede po kayong pumunta sa McDo Binyan branch, mga kasombreros, para doon po bumili ng ticket. So, hindi ko lang din alam kung meron silang online ticket o pagbili ng ticket, mga kasombreros, kasi parang physical or on-site yung kanilang binigay na instruction na pwedeng bumili ng ticket doon sa McDo Binyan Highway, mga kasombreros. So, kung gusto niyo lang pong pumunta, ay go na go po kayo, mga kasombreros, para supportahan din natin. And of course, alam ko dudumugin to kasi sa parang hindi pa nga nagbubukas. Ang dami ng pag dumadaan sila. Videohan nila, post na sa TikTok. So, sila yung mga silent, mga unpaid, no, free marketing. Parang sila yung tao dito, libre na mga nagsishare, mga kasombreros, ng tao dito na mga promotion or pag-promote sa dito sa McDo ni Alden Richards, mga kasombreros, sa Barangay Kanluran. Ang kagandahan kasi doon, gilid siya ng highway, no? Siguro nakuha nilang technique na dapat gilid ng highway para mas maraming pagdumadaan and so on. Visible siya ba? Na visible siya, mga kasombreros, sa mata ng mga tao. So, sa mga dumadaan and so on, mga kasombreros, kasi pag highway, talagang accessible at visible sa mga tao. So, kahit na saan sila pumunta, kung napadaan sila, nakita nila, ay ganoon, mga kasombreros. Tapos ito, next item natin, ang cute ng ginawa nila dito, no? Parang, yung countdown ng Kathleen, mga kasombreros, ng 2025 moments nila, ay kinumpile ulit, no, na isang Kathleen admin, mga kasombreros. So, with that, 2025 moments have come to an end. Good night, no? So, yun nga, no, ang dito, yung mga ganap ng Kathleen, individual man at saka kasama, mga kasombreros, maging sa Hello Love Again, ay sinama dito, no? Pati sina Mama Min, no, sa bench, and so on. Pero kung bench, 2025 Feb yata yung dito yung bench nito, mga kasombreros. So, sana magsama ulit ang Kathleen, no, sa isang great event, mga kasombreros, mga Kathleen natin. Hindi ko lang alam kung or sino yung magiging daan na pwede magsama ang Kathleen this 2026, mga kasombreros. So, kailangan kasi pangmalakasan yung yung dito, yung mag-invite sa Kathleen, let's say yung sa bench nga, no, kasi nga sobrang pamalakasan si Tito Benchan niya, Ma'am Kathleen at Chancellor Alden. So, kung kayo napapayag niya ng Kathleen pa ay magsama sa bench fashion show, mga kasombreros. So, ngayon kaya anong brand na pangmalakasan ang makakapagpasama, no, sa Kathleen, mga kasombreros, in one event. So, abangan natin this 2026, mga kasombreros, kung sino at ano. So, baka siguro Star Cinema, Jimmy Pictures, and so on, mga kasombreros. So, yun. Pero abangan natin, no, kung ano yung mga next na ganapan ng Kathleen, mga kasombreros. Alam ko namang magsasama ang Kathleen, no, dahil sa mga requests ng mga tao, of course, no, nakita ng mga management yung desire at pagkagusto ng mga tao na yun, magsama ulit ang Kathleen, mga kasombreros. Ito, next item natin, ang Random Republica. Kahapon po ay nag-post din sila, no, about dun sa signing of contract ni Alden sa Special Line Clear Braces, no, sa GAOC, Organ Advanced Osseointegration Center, mga kasombreros.
So Alden Richards is the face of Special Line Clear Braces. Was formally introduced as the official ambassador. Parang nabubuhayan, no? Kasi nakita ko yung Special Line Clear Braces. Mainly, ano lang sila, parang dental clinic, yung parang itong innovation na ginawa nila ng dental braces, mga customers or Special Line Clear Braces. Tapos kinuha pa nilang brand ambassador si Alden. So parang nabuhayan bigla, parang na-relieve, no, yung kanilang yung kanilang dental clinic, yung kanilang brand, mga kasembreros, kasi nga kinuha rin nila ang phenomenal box office cinema king, mga kasembreros. So siguro mas lalo na, no, kapag Kathleen pa yung kinuha nila, mga kasembreros. Pero alam natin na hindi nila gagawin yun, no, kasi nga nasa kontrata din ni Catherine na nasa kontrata din siguro ni Catherine na ganoon, mga kasembreros. Hindi mo na siya magkakaroon ng tandem and so on, mga kasembreros. So yun po. Pero yun, aabangan din natin yung mga susunod din na hakbang. And then ito, next item natin, ay ito, kahapon, sabi ni Joanna Daily Vlog, araw-araw paganda si Kath, no? Kahit anong style ng buhok ni Catherine, grabe, walang tapon, napakaganda. Yes, of course, no, walang duda sa kagandahan ni Catherine. And puro natural, no, ang kanyang ganda, mga kasembreros. May mga facial enhancements lang, pero walang retoke. Walang retoke sa kanyang katawan na hindi matanggap ito ng mga bashers, mga kasembreros, no, wala siyang pinagawa or pina-surgery sa kanyang mukha, mga kasembreros. Pero hayaan na natin yung mga bashers. Ang importante ay let's appreciate yung regalo ng Diyos kay Ma'am Catherine, mga kasembreros, at sa ating buhay. And then ito na nga, ako mismo nagulat ako dito, mga kasembreros, sa mga pictures na binahagi sa Facebook. Dito kasi ay sina Doc Ivy, parang kumain sila sa isang mamahaling restaurant or sa isang food chain. Hindi ko alam kung food chain ito, mga kasembreros, or private na private na kainan. Tapos yun nga, no, kasama din Doc Ivy dito. Marami sila eh. Tapos yung namumukod tangi dito na talagang kumuha ng atensyon ko talaga kanina. Nagulat ako, akala ko talaga si Ma'am Catherine. Hindi pala ito si Ma'am Catherine, si Nadine Lustre pala ito, mga kasos. Kasi sa unang tingin, talagang lalo na kapag naka-side view o nasa malayo, akalain mo talaga na si Ma'am Catherine, mga kasembreros, ay may makuha pa dito na parang medyo malayo, no, yung mga kuha, mga kasos. Naka-red dress si Nadine Lustre dito, mga kasembreros. Tapos parang may celebration pala si Doc Ivy kahapon. Ito rin po ay pinost niya sa kanyang Instagram story, mga kasembreros. Hindi ko lang sure. Tapos may nag-post din dito kasi na isang admin din po ng Kathleen na nag-dinner date, no, ang Kathleen, mga kasembreros. Pero rin po, no, ang post dito ay parang tumiming siya doon sa parang nagsuporta ba ito, mga pictures, mga kasembreros, doon sa pinost din ng isang Kathleen admin. Sabi kasi dito, 7 hours ago ng Stars of the Philippines, Kathleen spotted a quiet yet buzzing dinner of Catherine Bernardo and Alden Richards at Cartier set social media abuzz. So details in the comments. So yun, no, talagang tapos merong hindi ko lang alam kung iba-ibang picture yung ginamit ko doon sa aking thumbnail eh. So pero ito, no, Cartier, mamahalin nga ito, mga kasama, Catherine at Alden nag-dinner date. Pero ito po yun nga, no, wala tayong solid na proof, mga kasembreros. Kung meron man ay alam naman natin na yun yung pinakamahalaga sa lahat, na peaceful, quiet, private, tahimik, no, yun yung kanilang gusto ngayon, mga kasembreros, sa kanilang buhay, no, kung anumang relasyon meron sila, getting to know each other, enjoying their singleness and so on. So magantay lang tayo, kasi nga sabi ni Alden na malay mo this 2026, no, ay maglakas loob na ang Kathleen at si Alden, no, na may sa publiko ang kanilang relasyon, mga kasembreros. And si Alden kasi very organized magtrabaho, kung kaya hindi yan siya magpapakita or hindi sila pupunta sa isang public place tapos may ispatan lang sila.
Kasi para sa kanya red flag yung ganon. Yung gusto niya talagang dadalhin niya sa bahay. So ganoon mga kasingers, di ba? Pinala niyo yung kanilang interview sa Recreate. Talagang yung unang date niya, dadalhin niya sa bahay nila or sa isang parang naka-mention din siya na, na isang food restaurant, basta kain, no? Food is life, at saka yun yung kanilang tao dito, kanilang common denominator mga kasingers. Doon sila nagkakasundo. Pagkain, mga kasombreros. So kung kaya tayo ay mag-antay lang, no, ng update at mga moves, ninja moves ni Soiti mga kasombreros, kasi alam natin na mag-move din si Alden mga kasombreros in his right time or pag gusto na niya mga kasombreros. Pero ngayon ay wala pa sa priority list ni Tisoy ang pag-aasawa or pag-settle down mga kasombreros. Kasi sa pagka-organize pa lang ni Alden, alam mo na hindi ko pa yung kanyang moves ay hindi niya gagawin yung ginagawa ng mga normal na mga na mga magjowa dyan sa social media or sa alinmang mga mga platforms yan na ispatan na lang sila na magkasama, mga girlfriend, boyfriend, tapos ilang buwan lang, ilang taon lang ay hiwalay na agad mga kasombreros. Hindi siya ganon. Formal si Alden mga kasombreros sa kanyang buhay may jowa or asawa soon mga kasombreros. Alright, so pero tayo po ay team panatag lang mga kasombreros at team patient, no? Kailangan magtiyaga at saka mag-antay tayo. Ang mahalaga ay masaya sila at kung paloki lang mga kasombreros ba, akala natin wala pero meron. Akala natin walang nangyayari pero meron. Ganon. So team panatag lang tayo. So maging masaya tayo mga kasos. Yun po yung sikreto. Okay, maging masaya tayo para sa kanila. So that sila rin na masaya. Tayo rin po masaya. Lahat tayo ay masaya. Parang naging kanta na tuloy mga kasombreros yan. So yun po talagang yun ang pinakamahalaga mga kasombreros. Kasi pag hindi natin na-enjoy ang buhay, ay nako po, madali tayong tatanda at kunot ang noo at saka puputi ang buhok. Kasi kayo rin. Bahala kayo dyan. So pinapatawa ko lang po kayo mga kasos. Pero tayo po ay team panatag mga kasombreros. Alright, so now sa ating Kathleen items, no? Sana pa ipangin po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon at isang pinagpala at isang araw po na punong-puno ng kasiyahan, kaligayahan at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Sana pa ipangin po natin ang ating salita ng Panginoon. Sobrang power po nitong Word of God natin mga kasombreros. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Imposible Naging Posible. Psalms 107 verses 33 hanggang 35. God turns rivers into a wilderness. Grabe. And the water springs into dry ground. 34. A fruitful land into barrenness for the wickedness of those who dwell in it. God turns a wilderness into pools of water and dry land into water springs. Grabe mga kasombreros. Kung titingnan pala natin at intindihin ng literal ang verse na ito, ay parang sinasabi niya na ang Diyos natin walang imposible. Ang maganda nating status or buhay ngayon po pwedeng mag-turn into kadiliman or trahedya or aksidente or problema or trials. Tapos ang trials naman natin daw ay po pwedeng mag-turn into goodness and success and glorification of God mga kasombreros. So parang walang imposible sa Diyos. Maaring ang mabuti magiging masama, ang masama magiging mabuti. Ang yung good days magiging bad days, ang bad days magiging good days. So ganun siya mga kasombreros. Ang failure po pwede maging success, ang success magiging failure. So anything is possible kay Lord mga kasombreros. So dito sinasabi niya Haring David mga kasombreros na he turns rivers into wilderness, no? Yung rivers, yung mga ilog daw mga kasombreros ay pwede maging wilderness, no? Pwede maging ilang, pwede maging mag-ibang anyo mga kasombreros, and the water springs into dry ground. So yung mga bukal, na mga springs mga kasombreros na kung saan maagos ang tubig, no? Nagmumula ang tubig ay pwedeng matuyo mga kasombreros, magiging dry ground. Tapos, ang fruitful land naman, yung kunwari matatabang lupa, maraming fruits and vegetables for example, ay magiging barrenness. Na yung barrenness mga kasombreros magiging hindi na siya fruitful, no? Hindi na namumunga ang mga
mga prutas, sa mga ubas, hindi na mamumunga for example. So kung ano mang itanim ng tao doon ay hindi na siya namumunga kasi nga sinumpa ng Panginoon mga kasembreros dahil dito for the wickedness of those who dwell in it. So yung mga lupa daw, yung mga komunidad, yung kung kunwari mga compound for example, yung mga taniman, hindi na siya mamumunga. Hindi na siya magpo-produce ng fruits mga kasembreros kapag masasama, no, at saka ubod na ng sama ang mga taong nakatira doon mga kasembreros. So ganun po siya. Parang isusumpa niya mga kasembreros because of grabing kasalanan ng tao mga kasembreros. So sabi niya dito, for the wickedness of those who dwell in him. So kunwari yung magtatanim kayo ng palay, no, tapos hindi siya mamunga, may mga peste, may mga insekto, may baha. So anything mga kasembreros na pwedeng mangyari, no, ganun po siya mga kasembreros na sinasabi dito ng Panginoon. So gagawa ng paraan ng Diyos because of hindi nagpatawad at saka hindi humingi ng tawad ang mga taong nakatira doon or ang may-ari mismo ng sakahan, may-ari ng lupa. So ganoon siya mga kasembreros. And sabi niya pa dito, and he turns a wilderness into pools of water. Yung mga desyerto po pwede niyang gawing tubigan mga kasembreros na maging pools daw ng tubig and dry land into water springs. So vice versa, no, ang tuyo magiging basa, ang basa magiging tuyo. So ganun siya mga kasembreros. Ang hindi na mamunga po pwedeng mamunga, ang mamunga pwedeng mamunga, hindi pwedeng ang namumunga po pwedeng hindi na namumunga, ang namumunga naman ay po pwedeng hindi na mamumunga. So vice versa mga kasembreros. So ang general truth dito mga kasembreros, no, ang Psalms 107 speaks about the core of humanity's experiences. No, lahat ng uri ng emotions, ng problema, ng triumphs, ng successes mga kasembreros, ng trials natin ay po pwede nating ma-experience, no? That's according sa Psalms 107. Kumbaga pa nature, no, at saka situation ng tao na pwedeng ma-experience mga kasembreros, our trials and tribulations, our highs and lows. In verses that precede, sabi dito, no, focus tayo sa verse 35 mga kasembreros. The psalmist encourages us to recount God's goodness and faithfulness to humanity. In verse 35, the image of God turning a desert into ponds of springs. Ponds and springs symbolizes the hope that we can find in God's presence during trying times. So yun siya, no? Sa oras ng problema, sa oras na may trials tayo mga kasembreros, sa oras ng ating mga pangailangan, sa ating mga dagok sa buhay, sa mga suliranin sa buhay, na lahat tayo ay may na-encounter na mga problema sa buhay mga kasembreros, na may it be sa physical, sa emotional, sa financial, sa relational, no? Sa ating mga relationships mga kasembreros, sa ating pamilya, lahat yan ay experience natin. And that's nature na natin yun mga kasembreros. Natural na sa atin yun na maka-experience po tayo ng mga ganung uri ng mga trials at saka highs and lows, no? Nasa taas tayo, nasa baba tayo. Ganun siya mga kasembreros. And yung mga seasons ng buhay natin ba, may mga season na namamatayan tayo sa pamilya, may mga season na nagtatagumpay tayo, may mga season na nagtatapos yung ating mga anak sa pag-aaral, may mga seasons na nag-aasawa yung ating mga kapamilya, yung ating mga anak, yung ating kapatid, and so on mga kasus. May mga seasons na naghihiwalay tayo, may mga seasons na nag-reunion tayo. So ganoon mga kasembreros ba, no? May mga times na of course ang nature ng tao na matulog, gumising, magtrabaho, etc. mga kasembreros. So yun, no, nagsisimbolize ito ng pag-asa, no, sa atin mga kasembreros, especially kapag tayo po ay nalugmok na sa hirap at saka sa problema mga kasembreros. He does not just bring relief, He completely transforms our circumstances for the better. So hindi lang niya, ini-ease yung ating or tinatanggal yung ating problema, but He transforms, kumbaga pa nagkakaroon ng upside down na transformation mga kasembreros, na kunwari parang hindi mo na makilala ang isang tao because nag-transform, no? Yung kanyang itsura mga kasembreros. When we reflect on our own experiences, many of us can point to moments in our lives where we felt as though we were wandering in a desert devoid of fulfillment or joy. So may mga moments talaga sa buhay natin na parang nawawala ka na sa sarili. Parang nawawala ka na sa iyong sariling pag-iisip mga kasembreros because of the trials, no? Especially kapag tayo po ay namamatayan, pumapanaw yung ating pumanaw yung ating family member,
na aksidente for example, na hospital yung ating family member for example. So, ito yung mga moments na parang natutulala ka na lang mga customers at saka natatakot because of what's next, no? Ano ang mangyayari sa susunod na mga chapter ng ating buhay. Times of grief, depression, financial hardship, no? Talagang ito rin ang ating tawag dito problema mga customers, yung finances natin or relational strife can leave us feeling parched and hopeless. So yung spiritual dryness, no, isama natin dito number 1 talaga kapag dry na dry yung ating spirit, yung ating kaluluwa because wala tayong panahon sa pagbibibliya, wala tayong panahon sa panalangin, no? Talagang dumulog ka lang at saka nanalangin sa Panginoon, nagkaroon ka na ng trial, nagkaroon ka na ng problema, pero nung okay ang buhay mo, ay wala kang panahon, no, sa pagbibibliya mga kasi sometimes wake up call yun ng Panginoon. Ginigising tayo ng Diyos na wala ka ng time sa pagbibibliya ha. Tawag dito, bibigyan kita ng trial, bibigyan kita ng challenge para maalala mo ulit na ako lamang ang Diyos na dapat mong pinaglilingkuran at hindi mo magbalik loob ka, no? Yun ang gustong sabihin ng ating Panginoon mga kasamberos. Magbalik loob tayo sa Panginoon because sa down moments, sa high moments natin, dapat ay may panahon talaga tayo. Yun kasi minsan, gigisingin tayo ng Panginoon ng isang problema, ng isang trahedya na wala tayong panahon sa Panginoon, wala tayong panahon sa panalangin, sa pagbibibliya. Puro plano ko na lang at saka yung aking mga daily agenda ang nasusunod pero wala akong panahon sa Kanya. So, ganun kung kaya magsisend siya ng problema or trial sa ating buhay. From this verse, we can extract numerous lessons that may inspire us to lead our lives with faith and assurance. Perhaps the most significant lesson is to trust God or to trust in God's transformational power. So, nagtatransform mga kasi may power ang Diyos na kaya niyang baguhin. May mga nakita akong especially dito sa probinsya kasi di ba, kunwari kakahuyan pa siya. Sa gilid ng highway, kakahuyan, puro niyog ang nakatanim. Tapos, makita mo na lang, sa susunod na mga buwan, naging gasoline station na siya, nagkaroon na ng mga malls, so talagang literal na transformation mga kasamberos. Hindi ito makita na walang imposible sa Panginoon. God Himself can put something out of nothing mga kasamberos, can build and create something out of nothing from nobody to somebody mga kasamberos. So ganun siya. It's easy to accept hope when we are in comfortable circumstances, but true faith is demonstrated in the face of adversity. So tama, no? Kasi hayahayang buhay, okay, may faith tayo sa Panginoon, no? Okay yung relationship natin for example sa Panginoon kapag meron tayong faith at nasa ups tayo, no, nasa up moments tayo, nasa success tayo, nasa hayahay na buhay. Pero kapag tayo po ay minsan ganun din, no, kahit may time tayo sa Panginoon, okay ang ating buhay, maglalagay siya ng circumstances or ng trahedya or ng problema so that matetest yung ating pananampalataya na okay pa ba? Gumagana pa ba? No, kapag binigyan mo kita ng problema ay magtitiwala ka pa rin sa akin, no? So yun ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin mga kasembreros. Additionally, the psalm encourages us to be patient with ourselves and with God's timing. So talaga may timing ang lahat-lahat mga kasembreros. So isa yun sa mga sumusubok sa pananampalataya ng isang believer, sa isang anak ng Panginoon mga kasembreros, yung timing ba? Kailan ba ang tamang panahon mo, Lord? Kailan mo ba ibibigay ang aking hinihiling, yung aking request, no? Taon-taon na akong nananalangin pero wala pa rin and so on mga kasus. Pero the more that we become patient, the more that we trust God in all seasons ng ating buhay, doon natitest at nakikita ng Panginoon na ang anak ko na to, ready na to para ibigay ko yung kanyang hinihiling na matagal nang hinihiling at pinapanalangin. So ganun po siya. Wag lang tayo mapagod mga kasembreros. Pero kapag sobrang tagal na tapos hindi talaga, so ibig sabihin hindi yan kalooban ng Panginoon mga kasus. Nonetheless, kung okay naman ang intention mo, kung pure naman ang intention mo at saka ang puso mo at ang motibo mo kung bakit mo gusto magkaroon ng ganyan, ng ganito, ay igagrant naman ng Panginoon yan mga kasembreros kapag ready na ang ating puso. Minsan kasi, kapag hindi pa ready ang ating puso, ay hindi yan binibigay ng Panginoon sa atin. Okay? So always remember na kapag hindi pa ready ang ating puso, ay hindi pa niya igagrant sa atin kasi baka ma-overwhelm tayo, hindi natin kayang i-handle. So baka ikakasira ng ating buhay, at ikakasira ng ating schedule
mga kasambrero. So baka mawala na tayo ng panahon sa Panginoon kasi nga nung ginrant na yung panalangin mo, so nawala na ang yung pananampalataya sa Panginoon. So ganun siya, no? May mga ganong tipo mga kasambreros. Pero no, talagang parati nating isipin na walang imposible sa Panginoon. Anything is possible kung manampalataya tayo mga kasambreros, kasi ang mga imposibleng bagay ay nagiging posible sa Panginoon. Kasi way rin niya yun para maniwala ang tao. Kasi kung posible na, tapos yun lang ang gagawin ng Panginoon, ay parang sisiw, no? So kung kaya yung mga imposibleng bagay ay ginagawa niyang posible so that people will be amazed, will wonder mga kasombrero. So ganun siya. Parang sabi na, ang Diyos ang gumawa nito because this is impossible but it became possible. Kasi nga Diyos ang lumikha, Diyos ang gumawa at Diyos ang makapangyarihan na gumawa nito. So nag-accomplish nito mga kasombrero. So ganun po siya. Alright, so imposible, naging posible. Salamat sa ating Word of God, ha? Nawa po pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya ng mga imposibleng bagay ay posible sa Panginoon, mga kasamaris. At of course, pag-asa sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus, a mighty, holy, sweet, magnificent, the name above every name, Jesus Christ Himself we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasamaris. Paalam po. I love you.